Hi everyone! Ang topic natin, ano yung hinahanap mong pag-ibig? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Love is the covenant. So, coming from the verse of Jeremiah 31 verse 3 to 36 5. So, ang pag-aaralan natin ay covenant of love. Yung covenant of love is a steadfast promise based on love, marked by faithfulness, sacrifice, and enduring commitment. It is not driven by emotion or convenience, but by a solemn vow, reflecting God's unwavering love for His people. His love transforms, conforms, and secures our forever. So, sabi din sa Jeremiah chapter 1 verse 3, pakinggan natin ito mabuti. Sinasabi dito, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with an unfailing kindness. So, isipin natin mabuti na sinasabi dito sa atin ng Diyos na right now, minamahal kita ng walang hanggang pag-ibig. So, sa Tagalog, noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. So, eto po yung ilan sa mga teaching po natin. Number 1, covenantal love is a promise. Yung kung naghahanap tayo ng pag-ibig sa tao, madalas nabibigo tayo. Kung hahanapin natin yung satisfaction, kahit yung comfort, kahit sa asawa natin, almost perfect, ang gwapo-gwapo, ng bait-bait, sobrang thoughtful, sobrang mapagmahal, bibigoin at bibiguin ka pa rin yan. Ang nag-iisa lang na hindi bibigo sa'yo ay ating Panginoong Diyos. Siya lang yung magsasabi sa'yo na, I have loved you with everlasting love, nang hindi pumapalya. At pinapatunayan talaga ng Diyos yun, araw-araw. Yung covenantal love ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ito ay pangako. Promise. Ito ay unilateral. Mula sa puso ng Diyos, sinasabi ng Diyos sa atin, maging sino ka man, kahit ano pang mangyari. Kung naalala natin yung isang prodigal son, diba, sa Bible, hiningi niya yung mana niya. Samantalang buhay pa yung tatay niya. At ang equivalent nun, parang sinabi mo na sa tatay mo na, mas mabuting mamatay ka na, diba? Kasi hiningi mo na yung mana mo habang buhay pa yung tatay mo, tapos binaldas mo yung pera tapos babalik ka sa tatay mo, diba? So, kung yung love ng tatay ay based sa performance, bagsak na bagsak talaga yung anak niya. Pero yung pagmamahal ng ama, ito ang based sa isang pangako, sa isang commitment na mamahalin kita kahit ano pang mangyari sa'yo. Kahit tumalikod ka pa sa akin, kahit waldasin mo pa yung salapi na minana mo sa akin. Yung pag-ibig ng Diyos, ganun, unilateral promise, pangako. In fact, minahal tayo ng Diyos sa mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal. And God's love is not based on our performance. It is based on promise. And that is covenantal love. Isipin niyo po, kung ikaw ay isang anak, tas mahal ka ng magulang mo based sa performance. Kailangan masunurin ka, kailangan magaling ka, kailangan perfect ka, kailangan nag-excel ka sa school, first honor ka, kailangan laging proud sa yung nanay at tatay mo. Isipin mo kung based on performance, lagi ka na lang merong anxiety na, mahal pa ba ako ng magulang ko? Paano pag nabigo ako? Paano pag pumalpak ako? So, salamat, because most parents, they love their children. 99.9% they love, sabihin natin mga 80% yan. They love their children based on promise, not on performance. Napakahirap kasi, if you love the person based on the performance, salamat kasi yung pagmamahal ng Diyos based on promise, kahit sino ka pa, kahit pumalpak ka pa. And kahit na sa mga panahon na makasalanan tayo, malayo tayo sa Diyos, gumagawa tayo ng mga makamundong bagay, yung mga panahon na yun, minamahal tayo ng Diyos. Even now, minamahal tayo ng Diyos. God's love is not based on performance. It's based on His promise to love us
with everlasting love. Pangalawa is covenantal love is a commitment. Yung covenantal love, ito ay pangako na may kasamang commitment. Ibig sabihin, ipaglalaban ka ng pag-ibig. Salamat kasi pinaglaban tayo ng Diyos. Hindi tayo sinukuan ng Diyos. At nangyayari ito sa Jeremiah chapter 31, yung bayan ng Israel, si Judah, kagaya ng Israel, yung Northern Kingdom, diba? Na sumamba sa Diyos-Diyosan. Tapos, hindi lang isang Diyos-Diyosan maraming Diyos-Diyosan, diba? Punong-puno ng injustices yung kanilang bayan. Na yung bayan ng Israel, hindi siya isang bayan na pinaghaharian ng Diyos. Yung hindi na nagre-reflect yung glory ng Diyos sa kanyang bayan. Yung bayan na punong-puno ng corruption, injustices, panglalangang sa kapwa, kasalanan, or mga windows, yun yung mga nangyayari sa Jeremiah 31. But on top of that, meron silang iba't ibang Diyos na sinasamba. Na even though, at that point in time, hindi sila sinukuan ng Diyos. Sa halip dinisiplina sila. God's love is also costly. Hindi siya libre na binigay sa atin. Meron siyang cost at mabigas na Diyos yung cost na yan. Yung pag-ibig niya sa atin. Dahil yung pag-ibig niya sa atin, katumbas nun yung buhay niya. Even dying on the cross. Ganito yung pinakitang pag-ibig sa atin ng Diyos. And right now, we ought to love others with the same love that we have experienced from God. Meron tayong responsibilidad na mahalin yung kapwa natin na katulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Isipin natin mabuti, napakasarap lasapin ng pag-ibig because it's a promise. It's not based on performance. It's a commitment that God's covenantal love commits and does not quit. Yung covenantal love ng is sacrificial. Ang sarap damahin. Pero tandaan natin, may responsibility tayo ipakita yun sa kapwa. Mahalin ang ating kapwa. And the application natin sa life natin is be a promise maker, be a committed lover, and be a selfless givers. Yun yung i-apply natin sa life natin. Kung paano pinakita ng Diyos, kung paano tayo minahal niya, yun din ang iparanas natin sa ibang tao. Hope you learned something. Thank you everyone and